Si Yesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo'y patuloy na nag-aalay ng mga panalangin para sa ating mga kardinal sa kanilang paghalal sa bagong Santo Papa. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamamahalaan mong sambayanan. Para mo ng awang bigyan ang iyong simbahan ng tagapangasiwang kalulugdan mo sa kabanalan at magmamalasakit sa aming kaunlad araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inutusan si Felipe ng anghel ng Panginoon. Pumunta kaagad sa timog, sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem. Ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Ethiopiang eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat si Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, "Naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan, o ang kordero sa harapan ng manggugupit.
Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya hinamak at pinagkaita ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito. Sabi ng eunuko, ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kang sumampalataya ka na ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko at nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Sangkalupaay nilalang, galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos, at sa inyo aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya ay papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang, galak sa puoy isigaw. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Buhay natin siya kailanman. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan, at ang pagkaing nagbibigay buhay.
Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkain bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkain nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay na sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inabangan ng buong mundo, lalo tigit na mga Katoliko, ang paglabas ng usok kanina mula sa chimney ng Sistine Chapel. At marahil kagaya ng inaasahan ng karamihan, itim na usok ang lumabas sapagkat unang pagkakataon lamang ito ng pagboto ng College of Cardinals. Bago simulan ang halalan, ay isinagawa ang banal na misa sa St. Peter's Basilica na pinamunuan ni Cardinal Giovanni Battista Re, at isa sa kaniyang mga panalangin para sa mahalal na Santo Papa ay ganito: He prayed that the new Pope knows how to awaken the consciences of all and their moral and spiritual energies in a society that is marked by a technological progress but with a tendency to forget God. Ang panalangin niya ay magkaroon ng Santo Papa na marunong paigtingin o gisingin ang konsensya ng mga tao na nakakalimot sa Diyos. Ang halala na ginagawa ngayon sa Vatican ay napakahalaga. At ang pagbasa natin sa araw na ito, ang Ebanghelyo ay akma sa nagaganap ngayon. Ang sabi dito, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos, and they shall all be taught by God. At yan din sana ang ating pong panalangin, mga minamahal na kapatid, na ang isipin ng mga kardinal sa buong mundo ay ang nais ng Diyos para sa simbahang Katolika. Sila nawa ay turuan ng karunungan at inspirasyon ng Diyos upang makahalal ng nararapat na Santo Papa para sa ating simbahan. At yan din ang ating panalangin para sa ating lahat, that we all should be taught by God, na tayo ring lahat ay turuan ng Diyos sa ating pong mga pagdedesisyon. Sinabi na ating Panginoon Jesucristo na ang lumalapit sa Kanya'y ginagabayan ng Ama, sapagkat ginagabayan sila ng Ama at tinuturuan para ng tungkol sa katotohanan at paglapit sa Kanya. Sa mabuting balita, itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo ang isang katotohanan na Siya ang pagkaing nagbibigay buhay at ang tumatanggap sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin nito, kapag pala binubukas ng tao ang kanya sarili sa karunungang nanggagaling sa Diyos, natututunan niya ang mga katotohanan sa buhay. Kaya kailangan pala ang malalim na discernment para makintal sa ating isip ang katotohanan. Mahalaga ang inisyatibo ng Diyos.
ang kanyang paggabay sa atin araw-araw. Halimbawa sa mga nangyayari sa ating pong buhay, maraming pagkakataon na tayo'y naguguluhan, nagugulumihanan, at kinakailangan natin ang payo ng ibang tao upang maliwanagan tayo. Subalit higit sa payo ng ibang mga tao, mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, mabisa at epektibo ang ating pananalangin sapagkat sa ating katahimikan, dito nangyayari ang pakikipag-ugnayan natin, pakikipagtalastasan sa Diyos na siyang nagliliwanag ng ating isip, ng ating kaisipan. At nawa kapag mayroong pag-agam-agam o agam-agam sa ating sarili, lumapit tayo sa Diyos, manalangin tayo sa Kanya upang liwanagan ang ating isip. But the wisdom of God can be as important as the docility of the hearts of the people. Kung halimbawa nariyan ang karunungan ng Diyos, kung hindi naman bukas ang ating kalooban sa pagtanggap dito, mababaliwala rin ang bagay na ito. Kagaya halimbawa na nangyari sa unang pagbasa, si Felipe ay tinuruan ng Diyos na pumunta sa timog ng Gaza mula sa Jerusalem sapagkat may misyong ipinagagawa sa kanya ang Diyos, at doon ay nakasalubong o nakasama niya sa paglalakbay ang isang Ethiopiang eunuko na nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías, at sinabi ng Diyos na sabayan mo ang sasakyang iyon upang ituro sa eunuko kung ano ang kanyang binabasa. At doon niya nalaman, napagtanto na ang kanya palang binabasa ay ang tungkol sa buhay ng ating Panginoong Kristo. At noon din siya'y nagpabinyag at naging Kristiyano. Sa pamagitan ng pakikinig ni Felipe sa tinig ng Diyos, siya'y naging instrumento upang ang isang tao ay maging Kristiyano. Ipinagkikita na siya'y naging bukas sa karunungan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, sana sa araw na ito at sa mga susunod pa, maging bukas din tayo sa mga mensahe ng Diyos para sa atin, at nawa ang mensaheng ito ay magdala sa mga gawa natin ng kabutihan para sa ating kapwa-tao. Kaya habang tayo nagdadasal para sa pag-alal ng Santo Papa, ipagdasal din natin ating sarili na maging bukas sa magagandang mensahe ng Diyos para sa atin. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayalik, ito din ay tumahimik, na ang poon ay tumindig bilang hukom natin. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, naway sumaamin ang masaganang batis na iyong awa upang pakundangan sa mga alay sa iyo na aming inihanda, kami magkamit ng tagapangasiwa na sa iyong simbahay mamamahala sa ikalulugod mo at aming katutuwa sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Gilbert naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili po nakatayo ng may paggalang. Mga minamahal na kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Si Jesus na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalak pagkat siya'y nabuhay, tinupos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, at tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Magalak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Ang isasagawa pong second collection ay ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na, sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa katawan at dugo na anak mong mahal, ay pagbigyan mong lumigaya sa pagkakamit ng tagapangasiwang maasahan
sa pagtuturo ng kabutihan sa iyong bayan at sa pagpapalaganap ng katotohanan ng mabuting balita sa tanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang time-timan, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin sa paghalal ng Santo Papa. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nangangasiwa kailanman sa pinamamahalaan mong sambayanan. Para mo ng awa, bigyan ng iyong simbahan ng tagapangasiwa, kalulugdan mo sa kabanalan at pagmamalasakit sa aming ikauunlad araw-araw. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo ng Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Santo Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap na kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Natatangi po sa buwang ito ang Uplan Pagbibinata, libreng tuli para sa mga magpapalista sa unang 100, mga kabataan na may edad 5 hanggang 16. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Contest. Inaaniyahan po namin ang mga batang lalaki edad 5 hanggang 10 na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po ang posting ng mga official entries at kinakailangang makakuha ng engagement ang picture sa pamamagitan ng like, comment, at share. Ang pinakamaraming engagement ang mananalo ng 5,000 pesos para sa first prize, 4,000 pesos para sa second place, at 3,000 para sa third place.
Inaanyayahan rin po ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25 sa 9:00 ng umaga para sa announcement ng mga mananalo. Nawa ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Ika-4, ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon, isang pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa mga nagnanais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa, dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod, at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Bolto Santo, Sacred Place. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara. At sa San Giovanni Ritondo, upang dalawin si Padre Pio, isang magandang pagpapaalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa mga karagdagang detalye, o kung nais nyo pong sumama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Mark Ian Abo Ocrezel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 or 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Marami pong salamat. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayuno po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulo ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang buka ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo na iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Si Kristo ating Hari at Manuel.